Tambay lang mga kapuso, mamaya palalawigin pa natin ang diskusyon sa bagay na yan. Pero nasa linya na po natin, spokesperson ng defense team, si Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Po nasa ating linya. Attorney, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, sir. Hi Sir Joel at Ma'am Weng. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, Magandang umaga po. Initially, attorney, naringgan po kayo na binanggit po ninyo na hihilingin ninyo ay basura ng House Committee on Justice yung impeachment complaint on the basis na hindi naging patas ang pagtingin po sa impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice Presidente Sara Duterte. Anong basis po nitong paniniwalang ito on the part of the Vice President? Well, sa atin po, yun po yung naobserbahan natin, Sir Joel, doon sa naging mga proceedings, no, lalo na yung determination of sufficiency and form and substance. Nakita natin na kung ikukumpara natin yung mga naging batayan doon sa discussions nila, kung ikukumpara natin nga yung dalawang impeachment proceedings, mukhang nagkaroon ng double standards. Kumbaga, kung magbigay lang ako ng example, Please, opo. pagdating doon sa ating Pangulo, medyo nagkaroon ng discussions on the lack of any court decisions, no, para maging batayan ng mga krimen na pinaparatang sa kanya. Pero pagdating naman sa Vice Presidente, ay hindi naman yun ang naging batayan. Hindi na naghanap ng mga court decisions. So kahit na walang mga final decisions sa mga korte laban sa Vice Presidente, ay umusad pa rin, no, itong reklamo sa kanya. Katulad ng mga reklamo na plunder, malversation, grave threat, all of that. So that's just an example, no? But basically, yun yung sinasabi namin na mukhang nagkaroon ng double standards. And siguro i-clarify ko lang din po to, Sir Joel at Ma'am Weng, yung hindi po namin kino-question yung standards, no? Because yung standards, that is within the wisdom of the committee. Ang kino-question namin ay yung hindi patas yung standards na inimpose, no, sa dalawang opisyal. Hindi po kaya dahil sa magkaiba yung pinagbasehan ng mga grounds for impeachment laban doon sa dalawang opisyal, Attorney Poa? Well, sa pananaw namin, hindi naman po. Dahil especially, if you are accusing, for example, the president of... actually, I didn't want to talk about this so much because Yes. unfair naman sa presidente na paulit-ulit natin pinag-uusapan. No? Pero katulad po ng kidnapping, for example, isa yun sa mga charges sa kanya. Ang naging diskusyon doon, wala namang any final decision from any court na nagkaroon ng kidnapping. Pero pagdating sa Vice Presidente, ang charges ay plunder, malversation, all of those things, no? At ganoon din naman siguro dapat ang naging batayan na wala naman naging final decision ang mga korte. So, this made us believe that there were actually double standards that were imposed. At hindi lang naman po yan yung aming ground, no, para humingi na may basura yung mga impeachment complaints. Ano pa po yung iba, Attorney? Yung isa pa pong main point natin, just to make it brief, is yung lack of ultimate facts. No? We believe there was a failure of the complainants to allege ultimate facts that would constitute yung impeachable offenses na sinasabi nila. Ibig sabihin po nun, kasi po, no, just to simplify, yung ultimate facts, yan po yung essential facts. Kung sa krimen po yan po yung mga elemento ng krimen na dapat na i-allege para naman taken together, makikita natin na talagang may nagawang krimen. Dito, wala po. No? For example, kasi medyo technical din to, kaya kailangan natin i-explain. For example, for the crime of, let's say, plunder nga, through malversation, no? Dapat napakita doon na may pondo, may series of acts, nung nilabas yung pondo para ma-appropriate ng Vice Presidente mga pondo for personal gain. No? So, meaning amassing illegal wealth through a series of acts. Doon naman po sa kanilang naging allegation, yes, may pondo, for example, sa confidential funds, nagkaroon ng disbursement, pero tila wala namang allegation na kung paano niya na-amass yun, no? Or na-appropriate para sa kanyang pansarili. At lahat ng yon ay naging sweeping conclusions, inferences, no? Yung mga conjectures. Ganun po ang nangyari. Kaya sinasabi natin
na wala pong batayan itong naging impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. Ang nasa punto na tayo ng i-determine na po ng Justice Committee yung probable cause do sa mga reklamo laban sa Vice Presidente at nakapag-reply na kayo yung isang complainant hindi na po nag-reply kasi para sa kanya parang walang na-raise naman na bago do sa reply ng Vice Presidente. Do sa punto ng pagdinig na po para sa determination ng probable cause. Opo. Magkakaroon po kayo ng papel na doon, Attorney Poa? Haharap na kayo doon para salagin niyo lahat ng Pagkakaintindi ko po, Ma'am allegations? Weng, base dun sa pagkabasa ko sa rules, although siguro better to ask yung ating honorable members of the committee. Pero pagkakaintindi ko, wala pang role ang mga abogado doon sa magiging mga hearings dahil ang pwede lamang na mag-examine o mag-examine at cross-examine ng mga witnesses ay ang mga miyembro ng committee. Yan po ang pagkakaintindi natin. Eh, ano yung punto ng depensa naman ng Vice Presidente sa puntong ito? Sa committee Well, level? sa atin kasi yan po yung nasa rules nila, no? Siguro ang punto lang na masasabi natin is sa pananaw natin in the determination of probable cause, dapat ang committee ay limited doon sa mga nakasaad sa complaints at mga affidavits na naka-attach dito kung meron man. They cannot go beyond that because syempre ang dinedetermine mo na probable cause is kung may probable cause yung inhihain na reklamo, no? At may probable cause base doon mismo sa mga ebidensya na naka-attach doon sa mga inihain na reklamo. But we'll see the developments, no? Tingnan natin kung anong mangyayari. But yan ang pagkakaintindi ko sa rules, no? Na sa pagdating dito sa mga hearings na mako-conduct ay hindi naman po walang participation gaano ang defense team if at all. Okay. Ito lang, Weng, siguro magandang masagot na rin ni Attorney Powa po ito. Kayo po'y hindi daw pwede maging abogado. Oo, kayo din Attorney Mamuyak. Ni Monsayak, ni Attorney Monsayak, Monsayak, yes, oo. Reynold Monsayak. Dahil kayo daw po'y maaaring ipapatawag na testigo, no? Attorney Powa, ano po ang initial reaction niyo po doon? Opo, thank you po Sir Joel. Unang-una sa lahat, ayoko kasing ma-misinterpret dito. I'd like to state for the record na Opo. I respect naman po the views of the lawmakers, no? Kahit po salungat sa opinion ko regarding my appearance. So, hindi ko po sinasagot ito para makipag-argue sa kanila dahil nire-respeto po natin sila. Pero since natanong po ng media, kaya kailangan ko ilahad ang aking posisyon, meron po akong 4 quick points dyan. No? Sige po. Yung first point ko is there's a fundamental right to counsel of her choosing ang vice-presidente. Diba? Siya dapat ang pumipili kung sino ang abogado niya. Fundamental right po niyan. Ibig sabihin, karapatan po niya yan. No? Pangalawa, wala naman po sa Code of Professional Responsibility and Accountability, yung CPRA namin o yung Code of Ethics ng mga abogado. Wala po doon na nagsasabi na pag ikaw ay isang abogado at may posibilidad na ikaw ay maging witness rin, ay automatically madi-disqualify na kayo sa pagiging abogado. Pangatlo, I think ang concern kasi sa mga lumalabas na statements, no, ay yung attorney-client privilege. Baka daw i-invoke ko yung attorney-client privilege. No? Ngayon, yung attorney-client privilege na yan, kung hindi man nila tanggapin ang aking entry of appearance, hindi naman po nagpabago, hindi naman po nanenegate yung nature na meron talagang attorney-client relationship between myself and the Vice President. So, hindi rin po napapawalang bisa yung attorney-client privilege, di ba? So kahit hindi nila tanggapin yung akin entry, ay nananatili pa rin po, no? Na ako ay isang abogado talaga ng Vice Presidente. So, At lastly na lang po, nung 2024, nung tinatawag naman po ako sa committee of Good Government and Public Accountability, kung matatandaan nyo, nag-attend naman ako doon, no? Every single hearing, sinagot ko po lahat ng tanong at kahit na at that time I was already engaged as a private counsel of the Vice President, never naman po ako nag-invoke ng attorney-client privilege. So I really don't see the conflict because
wala naman, kung tatanungin naman ako doon sa confidential funds man yan, sasagutin ko lang po kung ano yung sinagot ko the last time around dahil yun lang naman po ang limited knowledge ko doon at yun lang naman po ang nasa personal knowledge ko. So ibig sabihin, attorney, once pinatawag ka as a witness or hostile witness, haharap at haharap ka sa impeachment court kung sakali. Opo, wala po akong nakikitang rason kung bakit hindi ako dapat humarap dahil factual lang naman po ang magiging testimonya ko kung ano ang based on my personal knowledge. So hindi ko po nakikita na dapat hindi ako humarap at hindi ko rin po nakikita yung need to invoke the attorney-client privilege. Okay, so hindi namin maririnig yung pag-i-invoke ng privilege na yun, attorney, once na sumalang ka sa impeachment court. Opo. Well, as long as they ask me about Yes. my knowledge regarding certain matters, no, based on personal knowledge, talagang hindi ko po nakita na kailangan pang i-invoke yan. Kaya hindi din po ako nag-invoke noong 2024. Yung isang abogado, si Attorney Monsayak. Monsayak, same ba, napapag-usapan niyo ba na ganyan din yung kanya magiging position on this matter, attorney? Well, I don't want to speak for him, pero sa batay sa mga naging usapan natin, masasabi ko na aligned naman po, no? Kasi kahit siya po, wala naman siyang intensyon na hindi lumahok kung sakaling ipatawag siya. Paano niyo po pinaghahandaan itong pag-usad ng impeachment laban sa Vice Presidente? Medyo nalalapit na tayong kumawala sa Kamara, di ba, Joel? Once na umakyat sa Senado, kung meron man makitang probable cause, Attorney Powa. Opo, Mamayang, kami naman, and Sir Joel, last year pa kasi, di ba, meron na tayong first round of impeachment na actually na-transmit sa Senado. So, nung pa lang, naghahanda na po tayo. Ngayon naman po, tuloy-tuloy lang ang paghahanda natin and minomonitor lang natin yung mga developments dahil ang trabaho talaga natin is bigyang proteksyon ng karapatan ng Vice Presidente sa bawat stage ng proceedings. So kami naman po, we're just monitoring the developments, see how we go, and then kung meron mang kailangan gawin para maproteksyonan nga yung karapatan ng Vice Presidente, ay gagawin namin. Alright, attorney, salamat sa oras ha. Mag-ingat ka. Thank Magandang you. umaga, sir. Sir Joel, Mamayang, maraming salamat po sa inyo. At least nabigyan tayo ng opportunity, no, to at least air out our Anytime, sir. position. Anytime. At magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Morning, si Attorney Michael Poe, spokesperson defense team ni Vice President Sara Duterte. Hilingan, walang pinoprotek.